اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa ating subject na fiqh, na kung saan ating tinatalakay ang aklat ng ating Sheikh, si Sheikh Shalih Al Fawzan hafidhahullah, ang kanyang aklat na Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Sa pinakahuling episode ng ating subject, pinakahuling episode ng ating pagtatalakay sa aklat na ito ay pinaliwanag natin ang paksa hinggil sa nawaqid al-wudu, mga nakakasira ng wudu o ng ating ablution. Ngayon naman po mga kapatid, sa araw na ito ay isang mahalagang paksa din po na ang ating tatalakayin, at may mga ilan din sa atin na nagtatanong hinggil dito. At ito yung mga panuntunan, alituntunin, rulings sa tinatawag na ghusl, pagligo mula sa taharatul hat at tahara minal hadath al-akbar. No, yung pagdadalisay, paglilinis, pag-aalis, pagtatanggal ng malaking hadath sa pamamagitan ng pagligo. Kaya sinabi ng ating Sheikh, babun fi ahkamil ghusl, pintuan o kabanata hinggil sa mga panuntunan, katangian, panuntunan, alituntunin ng ghusl, pagligo mula sa tinatawag na hadath al-akbar, pagdadalisay, paglilinis mula sa malaking hadath. So natalakay natin yung tinatawag na hadath, maliit at malaking hadath. Ngayon, sabi ng ating Sheikh bilang panimula ng paksang na ito, sabi ng ating Sheikh, arafta mimma sabak ahkam at-tahara min al-hadath al-asghar wa nawaqidaha. Pagkaraan mo, malaman ika ng ating Sheikh, mapag-aralan ang mga panuntunan, mga alituntunin, rulings ng paglilinis, pagdadalisay, pagtatahara mula sa maliit na hadath. Katulad ng paghihi, kapag ikaw ay nakadumi, lumabas yung hangin, o di kayo nakatulog, ikaw ay nasa maliit na hadath, ay tinalakay natin yung mga ahkam nito. At ito na yung tinatawag na wudu, na matatanggal yung maliit na hadath sa pamamagitan ng wudu o ng ablution. So tinalakay natin ito. Pagkaraan mo malaman, mapag-aralan ika ng ating Sheikh ang mga ahkam ng pag-ablution at yung mga nawakid, mga nakakasira ng wudu na ating tinalakay, at itong pinakahuling paksa natin last week, ay fakunta bihajatin ila an ta'rifa ahkam at-tahara min al-hadath al-akbar. Ngayon naman, sabi natin Sheikh, ay ikaw ay nangangailangan, nararapat mo rin pag-aralan ang mga rulings, panuntunan, alituntunin ng paglilinis mula sa malaking hadath, janabatan kana aw haydan aw nifasan. At ito yung ang mga halimbawa ng hadath al-akbar, katulad ng nauna nating pinaniwanag, ay katulad kapag ang isang tao ay nasa junub, o di kaya ang babae ay pagkaraan mawala yung kanyang haid, o di kaya yung dugong nifas. Wa hadhihi at-tahara tusamma bil ghusl bi dhammil ghain. At ang tahara na ito na paglilinis mula sa malaking hadath ay tinatawag siya sa Islam na ghusl, pagligo o pagliligo. Wa huwa isti'malul ma fi jami'il badan ala sifatin makhsusatin ya'ti bayanuha. At ito yung paggamit ng tubig sa buong katawan, no, ayon sa natatanging katangian na ating ilalahad, ipapaliwanag sa paksang ito, sabi ng ating Sheikh. Wad dalilu ala wujubihi, at ng isang katibayan, dalil, no, dalil sa pagiging obligado ng paglilinis mula sa malaking hadath ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Ma'idah verse 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Kapag kayo ika ni Allah ay nasa kalagayang janaba, junub, kapag kayo ay junub, fattahharu, no, kayo ay magtatahhur, maligo. So kapag tinawag na tatahhara yatatahhar, ito na yung tinatawag na ghusl, pagligo. Fattahharu, tahara yattahharu ay pagligo, no. Ngayon,
babanggitin natin, umpisahan natin banggitin ang isa kabilang sa ahkam ng ghusl ay yung mga mujibatul ghusl, mga kalagayan na nauobliga rito ang pagligo. Kapag ikaw ay nasa mga kalagayan na ito, mga kalagayan na ating babanggitin, 6 na kalagayan, sabi ng ating Sheikh, ay nauobliga rito ang pagligo. 6 asya, idha hasala wahidun minha, wajaba ala al-muslim al-iktisal. Ang mga kalagayang nauobliga ang ghusl ay 6. Idha hasala wahidun minha, kapag ang isang tao ay napaloob sa kahit isa man lamang sa mga 6 na ito, ay nauobliga na sa kanya ang pagligo. So ano yung 6 na ito? Una, sabi ng ating Sheikh, khurujul mani min makhrajihi min adh-dhakar wal untha, ang paglabas ng tinatawag na mani, itong puting semelya, sperm cell, mula sa kalalakihan o di kaya kababaihan. So kapag lumabas ang tinatawag na mani, ay nauobliga, ikaw ay tinatawag na junub, ikaw ay nasa kalagayan na nauobliga sa iyo ang pagligo, na hindi sapat ang wudu hanggat hindi ka makapagligo bago ka gagawa ng pagsasala halimbawa. At sabi ng ating Sheikh dito, ang paglabas ng mani, maring ang isang tao ay nasa halul yaqwa kapag siya ay gising. Halimbawa, nakipagtalik siya sa kanyang asawa at lumabas yung mani, o di kaya kapag siya ay tulog, halimbawa nag-withdream siya, pagising niya nakakita siya ng sperm cell, mani, ay siya ay nasa kalagayan na nauobliga sa kanya ang pagligo, na maliligo muna siya bago siya gagawa ng pagsasala. So ito yung unang kalagayan na nauobliga po rito ang ghusl, ang pagligo, ang paglabas ng mani. Pangalawa, min mujibatil ghusl ilajud dhakar fil farj walau lam yahsul inzal. Pangalawang kalagayan, inallaha la yastahi minal haq, na kailangan natin itong malaman, kabilang sa kalagayan na nauobliga ang pagligo ayon sa ating Sheikh, at ito'y batay sa mga hadith ng mahal na propeta sallallahu, ay kapag nangyari yung pagtatalik, pagsiping, ibig sabihin kahit hindi lumabas yung tinatawag na mani, kapag nagkatagpo o nagkadikit ang dalawang maselang parte ng katawan ng lalaki, ng mag-asawa, lalaki at babae, kapag nagkadikit sa pamamagitan ng jima, pagtatalik, ay kahit hindi lumabas yung tinatawag na mani, ay nagiging junub ang mag-asawa at nauobliga sa kanila ang pagligo kahit hindi po lumabas yung tinatawag na mani. Kapag sila ay nangyari yung jima, nagtalik, ay kahit hindi lumabas yung mani, ay nauobliga sa kanila ang ghusl kapag nagkadikit, nagkatagpo ang dalawang maselang parte ng katawan. Dahil sa hadith na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, thumma massal khitan al-khitana faqad wajaba al-ghusl, kapag nagkadikit, nagkatagpo ang dalawang maselang parte ng katawan, ibig sabihin ang mag-asawa, lalaki at babae, faqad wajaba al-ghusl, ay tunay na naobliga, sabi ng mahal na propeta, ang pagligo. So ito ay ikalawang kalagayan, kapag nangyari po ang pagtatalik ng mag-asawa, kahit hindi lumabas yung tinatawag na mani, ay nauobliga pa rin ang pagligo. At sila nasa kalagayan na kailangan nilang maligo bago sila magsala. Pangatlo na kalagayan na nauobliga ang ghusl ayon sa ilang pananaw ng ating mga scholar ay Islamul kafir. Kapag pumasok daw sa Islam ang isang kafir, kapag siya nagbalik Islam, tinanggap niyang Islam, ay nauobliga daw sa kanya ang pagligo ayon sa ilang pananaw ng mga scholar. Pero ang tamang pananaw dito, at ito binanggit din ng ating Sheikh, ng ikalawang pananaw dito, at ito ang tama at malakas na pananaw rito mga kapatid, na kapag ang isang tao ay pumasok sa Islam, hindi nauobliga sa kanya ang pagligo, bagkus ito ay mustahab lamang. Anong mustahab? Sunna, o di kaya kanais-nais, kaibig-ibig, kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag may pumasok sa relihiyong Islam, ay hindi natin sa kanya ipipilit ang pagligo, na para bagang kabilang sa kondisyon ng kanyang pagpasok sa Islam ay ang kailangan niyang maligo.
no, ipipilit natin sa kanya. Hindi po tama yun. Dahil ang tamang pananaw dito ay mustahab lamang, hindi obligado ang pagligo ng taong pumasok sa Islam. So anong gagawin natin? Pagkaraan niya magsyahada, ituturo natin sa kanya mga kailangan sa pagsasala, pag-ablusyon, ay himukin natin siya, hikayatin natin siya na mas mainam maligo siya dahil ito ay kanais-nais kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdadalis, paglilinis. Dahil sabi ng ating mga eskola, maaring ang kafir, siya ay nasa junub, so wala siyang alam sa mga lituntunin ng junub, keso ganito na kailangan maligo kapag ikaw ay junub. So idadaan natin sa paraang paghihikayat, paghihimok na siya ay maligo dahil ito ay kanais-nais, dahil maaring hindi natin alam na siya ay junub o may mga kalagayan na siya ay nag-wet dreams o ganito ganyan. So hihimukin natin siya na maligo pero hindi sa paraang pag-uubliga o pagpipilit sa kanya. So ang pangatlo ay kapag ang tao ay pumasok sa Islam, ang tamang pananaw po rito ay mustahab lamang, no? Kaibig-ibig, kamahal-mahal, no? Ang pagligo ng taong pumasok sa Islam at hindi obligado sa kanya. Dahil nga binanggit din ng ating Sheikh rito na sa panahon ng mahal ng propeta, may mga sahaba na pumapasok sa Islam, subalit hindi sa kanila inobliga, hindi sila inutusan ni Allah, inutusan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na maligo. So ito yung malaking katibayan, sabi ng ating Sheikh, na hindi obligado ang pagligo dahil may mga sahabang pumasok sa Islam pero hindi sila inutusan ng mahal propeta na maligo. So ito ay dalil na hindi obligado ang pagligo ng taong pumasok sa Islam. Ikaapat na kalagayan na naobliga ang ghusl al-maut, no, kapag yung paghugas, pagligo sa bangkay o katawan ng taong pumanaw. So ito po ay obligado, fardu kifaya. Di bali, inshallah ta'ala, tatalakay natin ang tinatawag na ahkam al-janaza, mga panuntunan, rulings sa taong pumanaw, sa mga gagawin sa bangkay ng taong pumanaw, no? So inshallah ta'ala, madadaanan din natin to sa mga susunod na lecture o susunod na episode, inshallah ta'ala. Ghayra shahid fil ma'raka fa innahu la yuwassal, no? Maliban na lamang daw, sabi ng ating Sheikh, sa bangkay, katawan ng taong nasyahid, na martir sa tinatawag na ma'raka, pakikibaka o pakikidigma sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang namamatay na martir sa digmaan, yung tinatawag lamang na exemption sa pagligo ay yung shahid sa ma'raka, namatay, no, napaslang o namatay sa ma'raka, pakikibaka o pakikidigma sa landas ni Allah. Pero yung mga pinangalanan, tinawag ni Allah ng mga shahid, halimbawa yung namatay na nalunod o di kaya yung namatay na sa panganganak, tinawag sila mga shahid dahil ito ay mahirap na kalagayan, no? At tinawag sila mga shahid na martir, pero pakikitunguhan yung katawan nila ng katulad ng ginagawa sa pangkaraniwang katawan na hinuhugasan. Ang tanging exemption lamang sa paghugas sa bangkay ay yung taong mismo na shahid sa pakikibaka, pakikidigma sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafasilu dhalika ay ta'ati fi ahkamil janaiz fi ahkamil jihad, inshallah ta'ala. Ibig sabihin nito, yung mga detalyado, mga ahkam din nito sa tinatawag na nasyahid sa ma'raka ay inshallah tatalakayin din po natin to sa tinatawag na babun fi ahkamil jihad, yung kabanata hinggil sa tinatawag na jihad. Ngayon, pang-anim at ikalima at ika-anim na nauobliga ang pagligo, sabi ng ating Sheikh, min mujibatil ghusl al-hayd. Ikalima ay ang kapag nawala yung haid, dugo na tinatawag na haid, regla, mens ng mga kababaihan. So kapag nawala yung haid, no, tumigil yung dugo ng haid sa mga kababaihan, ay bago po siya maggagawa ng sala ay kailangan muna niyang maligo. No, kailangan muna niyang maligo saka siya makakapagsala. Okay? Ganun din, ika-anim na kalagayan ay kapag nawala, tumigil yung tinatawag na dugong nifas, no? Yung ang nifas naman ay ito yung dugo na lumalabas sa babae pagkaraan ng kanyang panganganak. So yung lumalabas niya na dugo ay tinatawag na nifas. So kapag sila ay nasa kalagayang haid at nifas, ay hindi sa kanila pwedeng magsala. At kapag tumigil ang haid at ang nifas, ay bago sila gagawa ng sala ay obligado sa kanila ang tinatawag na al-ghusl, pagligo. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha tatahharna, kapag sila
ay nakapagtatawhor, nakapagligo, ay pwede na niyo silang lapitan at pwede na silang makapagsala. Ang tinatawag po natin dito, tinutukoy, pinapahiwatig natin na paglapit is yung pagtatalik. Kasi habang ang babae, ang asawang babae nasa haid, ay hindi po pwede. Pinagbawal sa Islam ang pakikipagtali, pagsiping sa babae kapag siya ay nasa haid. Kaya sinabi ni Allah, فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, kapag sila ay nakapagligo dahil nawala yung kanilang haid, pwede na silang lapitan at pwede na silang mag-umpisa magsala. Ngayon mga kapatid, ang susunod na paksa natin hinggil sa ahkam al-ghusl ay yung sifatul ghusl, yung pamamaraan o katangian ng pagligo. At ang pagligo, ghusl, may dalawang uri po ito. Al-ghusl al-mujzi wal-ghusl al-kamil. Ang pagligo na mujzi, sapat, tanggap, no? At ang ghusl na kamil ay ito yung karagdagan, mas ganap, kompleto o ganap na pagligo. At ito yung katangiang nabanggit na ilarawan ng mga sahaba, lalong-lalo na ang mga asawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na katulad ng inilarawan ni Aisha radhiyallahu anhu hinggil sa pagligo, pamamaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito yung tinatawag na sifat al-ghusl al-kamil, kompleto, ganap na pagligo. Ang ghusl al-mujzi, yung ginawa lang man niya yung obligado sa pagligo. Kasi ang obligado sa pagligo, no, yung inobliga na katanggap-tanggap na pagligo is yung alam natin na pagligo na kapag nabasa lahat, sisiguraduhin natin mabasa ang buong katawan ng tubig. Kapag nabasa ang buong katawan ng tubig, kapag tayo naligo at nabasa ang buong katawan ng tubig, mula dito hanggang sa pinakababa, lahat ng parte ng katawan ay nagawa natin yung ganap, nagawa natin yung tanggap, valid, mujizi, katanggap-tanggap, at nagawa natin yung obligado sa pagligo. Ang ghusl al-kamil naman, may karagdagan siya. Ginawa mo yung mga sunna, karagdagan, na katulad ng ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ano yung katangian ng sifatul ghusl? Ito yung tatalakayin natin. Ngayon, sabi ng ating Sheikh, wa sifatul ghusl al-kamil, ang katangian ng ganap na pagligo ayon sa pagligo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na inilarawan ng kanyang mga asawa katulad ni Aisha radhiyallahu anhunna. Una rito, ano yung sifatul ghusl al-kamil? Una, an yanuya biqalbihi. Siya ay magniniya sa kanyang puso, maglalayo, magniniya siya. So nabanggit natin sa mga nauna na kapag ang niya ay sa puso lamang, hindi na binibigkas. Magniniya ka na ikaw ay maliligo para matanggal yung malaking hadath at makapag-umpisa ka na makapagsala. Yun ang una. Unang katangian, pamamaraan. Pangalawa, thumma yusammi, siya ay magbibismillah. At ang pagbibismillah, natalakay din natin, kapag siya ay maliligo sa isang lugar na hindi siya nagdudumi dito, kasi may mga uri ng paligo na walang bowl, hindi siya nagdudumi dito, pwede siya magbismillah rito. Okay? Pero yung CR na doon ka rin nagdudumi, okay, ay hindi ka pwedeng magbismillah dahil ito na yung tinatawag na khala, no? Na lugar na tinatawag na khala CR, na doon ka rin nagdudumi at pinagbawal dito yung pagsasalita at lalo na yung pagbibismillah. So kapag ikaw ay nasa CR na doon ka rin nagdudumi, pwede mo nang iniya at ininiya mo rin ang bismillah. Pagkaraan nito, ikatlo, huhugasan mo ang maselang parte ng iyong katawan. Dahil halimbawa, babae o lalaki, junub o di ka babae, haid, huhugasan niya yung maselang parte ng kanyang katawan. Okay? Hugasan niya, pagkaraan niya hugasan, ay huhugasan niya ang kanyang kamay ng 3 beses. Okay? Ito ang ikatlong step, ikatlong hakbang. Una, magniniya. Pangalawa, magtatasmiya. Kung siya ay sa CR, sa puso lamang. Ikatlo, huhugasan niya ang kanyang maselang parte ng katawan. Ikaapat, huhugasan niya ang kanyang kamay ng 3 beses. Ikalima, thumma yatawadda'u wudu'an kamilan. Pagkaraan nito ay mag-ablution siya ng katulad ng kanyang pag-ablution sa sala. Itong ginagawa daw ng mahal na propeta na ikalimang hakbang ay mag-ablution siya. So magwudu siya, pagkaraan niya magniya, magbismillah o di ka iniya ang tasmiya, bismillah sa kanyang puso, pagkaraan niya hugasan ng kanyang maselang parte ng katawan, pagkaraan niya hugasan ang kanyang 2 kamay ng 3 beses, mag-ablution siya.
No? Pagkaraan niya mag-ablution ay mag-uumpisa na siyang maligo. So, bubuhusan niya ang kanyang katawan at sisiguraduhin niya, dito sabi ng ating Sheikh, na mabasa lahat ng kanyang parte ng katawan. Lalong na dito sabi niya rito, kung sa mga kababaihan, yung sa ulo, no? Kasi makapal minsan yung mga buhok, ay sisigurado natin yung mga balat ng buhok ay sisiguraduhin niyang itatadlik niya, ikukuso niya, pwedeng sisiguraduhin niya na makapasok yung tubig sa kanyang ulo o sa balat ng kanyang ulo. So, ang buong katawan dito kailangan ay mabasa ng tubig. Thumma yu'immu badanahu bil ghusl. So, sisiguraduhin niyang masaklaw ng tubig ang buong katawan niya. So, ito ang tinatawag po na al-ghusl al-kamil, no, na ganap, okay, kompletong pagligo, at ito yung pagligo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na bago siya maligo ay magwudu muna siya, at ito yung magniniya siya, magbibismillah, hugasan niya ang kanyang masilang parte ng katawan at ang kanyang kamay ng 3 beses, at mag-ablution siya, at yun na nga, maliligo siya. No, hugasan niya ang buong katawan niya. Ito yung tinatawag na sifatul ghusl al-kamil. Ang sifatul ghusl al-mujzi ay walang ablution, no? Yung pangkaraniwan na pagligo, na pagpasok niya ay mag-uumpisa na siyang maligo. Okay, na walang pagwudo, hindi niya gagawin itong mga hakbang na ating nabanggit. So ito ay mujzi, tanggap na pag-ghusl, pero ang ghusl al-kamil ay yung natalakay natin, at ito ay ayon sa pagligo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero ang bibigyang diin ko lang dito, mga kapatid, brothers and sisters, kapag tayo gagawa ng tinatawag na ghusl al-kamil, no, dahil nga inugasan natin yung masilang parte ng ating katawan bago tayo maligo, no, yung sa sifatul ghusl al-kamil, di ba? At tayo ay nag-ablution. So, iingatan natin na habang tayo ay naliligo, no, sinasabon natin ang ating mga katawan, ay wag na nating hawakan ang masilang parte ng katawan. Okay, para hindi mabatal, masira yung ablution natin. Dahil nabanggit natin sa huling topic natin, ang tamang pananaw ay ang paghawak sa masilang parte ng katawan ayon sa jamhur. Karamihan sa mga ulama ay nakakasira ang paghawak sa masilang parte ng katawan ng walang saping, walang harang, direkta, balat to balat. So, kung ikaw ay ang gagawin nyo, kapag iyong gagawin ang sifatul ghusl al-kamil, na pagkaraan mo maligo sa pamamagitan ng ghusl kamil ay hindi ka na mag-ablusyon, ay iingatan mo na habang ikaw ay naliligo, no, sinasabo mo ang yung mga parte ng katawan, ay ingatan mo, wag mahawakan ang yung masilang ng parte ng katawan. Dahil kapag nahawakan mo, ay nasira yung wudu mo, yung ginawa mong wudu bago ka maligo. So kapag nahawakan mo, ay kailangan mo magwudu ulit pagkaraan mo maligo. So yun ang gusto nating bigyan din dito, na para masumang-ayon talaga, no, yung ghusl natin sa ghusl kamil, na kung saan ikaw ay nagwudu bago ka maligo, ay ingatan mo na habang ikaw ay naliligo, no, hinugasan o kaya sinasabon ang iyong buong katawan, ay ingatan mo wag mahawakan ang iyong masilang parte ng katawan para hindi masira yung wudu mo. Okay, so kapag ginawa mong sifatul ghusl kamil, mga kapatid, at iningatan mong hindi mahawakan at hindi masira yung wudu mo, no, hindi makaihi o hindi mo ilabas yung hangin pagkaraan mo magwudu, no, ay pagkaraan mo gawin ito lahat, itong mga sifatul ghusl al-kamil ay hindi na itinatagubilin kahit hindi ka na mag-ablution pagkaraan mo maligo, kapag ginawa mo yung sifatul ghusl al-kamil na katulad ng ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Basta iingatan mo lang, no, na kapag ikaw ay naliligo, pagkaraan mo magwudu, ay wag mahawakan yung masilang parte ng katawan, o di kaya hindi masira yung wudu mo sa pamamagitan ng paghihi o di kaya paglabas ng hangin. So naway naunawaan itong mahalagang topic na itong binigyang diin ko rito, na minsan kasi may nagtatanong na
Sheikh, ginawa ko yung sifatul ghusl pero habang ako ay naliligo, hinawakan ko yung masilang parte ng katawan ko. So hindi nasira yung wudu mo, kailangan mo magwudu ulit pagkaraan mo maligo. So yun ang binigyang diin natin mga brothers and sisters hinggil sa tinatawag na sifatul ghusl al-kamil. Ngayon, binigyan dito ng ating Sheikh bilang panghuli yung isbagul ghusl, no? Yung paninigurado, yung isbag na tinalakay din natin to sa tinatawag na wudu. Yung pag-iisbag ay sisiguraduhin natin na mabasa lahat ng parte ng katawan. Kaya nga itinatagubilin din sunna rin po yung kahit yung sa sifatul ghusl al-mujzi lamang ay magmumumug ka at sisingot ka ng tubig, no, dahil ito ay sunna. Although may mga ilang scholar na nagsasabing ito ay obligado rin, pero ang tama ay sunna lamang ang pag-i-istinsyak, pagmumumog kapag ikaw ay maliligo ng ghusl al-mujzi. Bilang panghuli dito, binigyan din natin ng ating Sheikh na nararapat sa isang naliligo na siya ay hindi nakikita ng mga tao. So kailangan hindi maganda yung ginagawa ng ilan na siya ay naliligo sa publikong lugar na kung saan nakikita siya ng mga tao, nakikita yung kanyang aura, lalo na sa mga kababaihan. So ito po ay hindi nararapat, hindi kaaya-ayang gawin. So, dahil ibinubliga sa atin yung pagtakip ng ating mga aura. So, ito lamang po yung mababanggit natin hinggil sa mga ahkam, panuntunan, alituntunin ng tinatawag na ghusl, pagligo, paglilinis, pagdadalisay mula sa malaking hadath. So, naway napakinabangan natin, nakapagdagdag sa atin ng kaalaman hinggil sa mga ahkam fiqhiyya, mga panuntunan na may kaugnayan sa ating pagsamba. Kung mayroon lamang po kayo mga katanungan o di kaya clarification, ay comment nyo lamang po o di kaya i-PM nyo sa akin. So maraming salamat po sa patuloy nyong pagsusubaybay at pakikinig ng ating mga lecture. Tanggapin nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsasaliksik ng kaalaman at gawin niyang ikhlas, no? Dalisay ang ating mga niya, paglalayon sa ating pagsasaliksik ng kaalaman at lagyan niya ng baraka po ang ating mga kaalaman nang sa ganoon ay may sa buhay natin to alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.